Hi mga ka-Pilipino! Welcome sa Kwentong Pilipino. Isang manigong bagong taon po sa bawat pamilyang Pilipino. Muli, ako'y nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Kwentong Pilipino. Sana ang nagdaang 2025 ay nagbigay sa atin ng isang magagandang alaala at aral ng buhay upang bauri natin sa taong 2026. Dito sa Kwentong Pilipino, dalangin ko po ang patuloy na pag-usad ng ating mga buhay at paniniwalang ang bawat kwentong Pilipino ay magbibigay sa atin ng panibagong mukha ng buhay. Bago ang mga bagong pahina ng Kwentong Pilipino sa taong 2026, nais ko pong imbitahan kayo na balikan natin ang ilan sa mga linyang tumatak mula sa mga taong nagbahagi ng kanilang mga kwentong Pilipino sa nagdaang taon. Naman, siyempre, gusto kong makilala din ako at may pakita ko ano ba yung meron ako. Ilalarawan ang iyong kabataan doon sa Nueva Ecija. Actually, Sir Buluroy, Nueva Ecija ngayon, doon ako nakatira dahil meron kaming relatives doon. But actually, I grew up in Magalang, Pampanga. Okay. And pinanganak ako muna sa Santa Maria. And then, nung 7 years old ako, nag-move kami sa Pampanga. So, growing up sa Pampanga, pinursu ko naman yung pag-awit. Like, nung high school, lamang kami ng ng singing contest. Okay. So, kahit wala kami sa sakyan, nilalakad namin na Sir Buluroy. Magbabarkada kami, sasalang kami lahat. Bahala na kung sino makuha sa amin. Basta pag uwi namin, kahit isa, dalawa manalo, meron kaming pagsasaluhan na halaga. Naalala ko, hindi to singing contest eh. Shoutout kila Maureen sa mga kaibigan ko. Yung kapitan, nagbigay sa amin ng parang 500 pesos. Pero pinakanta lang kami tatlo. Yung ako, kapatid ko, si Raymond, ako, tsaka si Maureen, yung girlfriend niya. During that time, bigyan kami ng 500 pesos. And tuwang-tuwa ako kasi yun yung unang-unang kita ako sa pagkanta ko. That was like Ang kwento ni Ryle ay nagpapahiwatig ng isang sakripisyo. Isinakripisyo ni Ryle pansamantala ang kanyang pangarap upang tugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, siya ay isa na sa mga sumisikat at tinitingala sa mundo ng live streaming. Mula sa Kwentong Pilipino, mabuhay ka, Ryle, at maraming salamat sa iyong pagtitiwala na ibahagi ang iyong kwento dito sa Kwentong Pilipino. Kanong dad ko, di ko in-expect na may inner songwriter din siya. So I think, feeling ko lang po sa kanya ko rin naman yung ganong creativity dun sa papa ko. Ang isang Michiko ba ay naloko na dahil sa pag-ibig? Yes po. Opo. Paano mo tinanggap? At ikaw ba ay nasa proseso pa o ay nagpatawad ka na sa taong nanloko sa iyo? Para sa akin po, choice naman po ng isang tao kung magluloko po sila. Pero, nasa sa atin po kung paano natin siya i-handle. And for me, syempre nung una, sobrang masama yung loob natin, masama yung loob ko. Pero in the end, I choose to forgive myself and to forgive that person. Kasi, kumbaga, kung kineri ko tong galit, tong hinanakit habang buhay, ako rin yung talo, di ba? So, Michiko, isang babae, isang anak, isang taong namulat sa realidad ng buhay, kaagapay ang mga pangaral ng magulang. Nag-iisa man siyang anak, ay natutunan niya pa rin mamuhay upang mahanap ang sariling pagkakakilanlan sa mundo. Mula sa Kwentong Pilipino, maraming salamat, Michiko, sa pagiging bahagi ng aming paglalakbay. Hangad ko ang patuloy na tagumpay ng iyong mga likhang musika. Ano yung nararamdaman mo tuwing nakikita mo na patuloy pa rin ngumingiti ang nanay mo na kahit minsan nakikita niyang nabibigo ka at nasasaktan ka? Well, sa akin kasi, I think it's the opposite. Parang mas gusto kong nakikita yung mom ko na masaya. Parang, mas siyang inuuna ko. Parang, Kevin, isang mga awit,
isang anak, isang kapatid. Ilang beses mang nabigo sa mga national singing contest, buong tapang pa ding hinanap ang tamang lugar sa paglikha ng mga kanta. Mula sa kwentong Pilipino, mabuhay ka, Kevin. Dalangin ang patuloy na tagumpay ng mga likhang kantang mula sa puso. Kapatawaran. Hindi tayo magpapaka-ipokrita. Yung kapatawaran, ongoing. Okay. It's in process. Oo. But not to the point na iniisip ko siya araw-araw. Wala na ako dun sa ganong aspeto. Para lang kasi ang akin, kasi may mahabang kwento. Yeah. Open up na. Na, kasi umalis siya eh. Sana, inayos mo na yung anak niya, kahit paano. Ayan. Or inayos niya yung pag-alis niya. Walang closure baga. Fatima, isang kaibigan na nagbigay daan upang matuklasan ng inyong lingkod ang kanyang talento sa pakikipagpanayam. Isang anak na binuo ang paghahangad na makita ang kanyang ama upang tuluyang mabuo ang kanyang pagkatao. At isang ina na gagawin ang lahat upang maibigay ang nararapat sa kanyang nag-iisang anak gamit ang kanyang talento sa pagkanta. Mula sa kwentong Pilipino, maraming salamat sa pagiging bahagi ng aking paglalakbay at maraming salamat sa iyong natatanging kwentong Pilipino.